Nagbukas ang pelikula sa isang bagong panganak na magkalat ng mga tuta. Lumipas ang ilang linggo at sila ay lumaki, at ngayon ay naglalaro at naghahanap ng pagkain. Habang naghahanap ng pagkain ay hinuhuli sila ng dalawang lalaki sa kanilang mga lambat, inilagay sila sa kanilang truck at pinalayas. Pagkatapos ay ibinaba sila ng mga awtoridad dahil sila ay mga asong gala. Ang buhay ng tuta ay maikli lamang at ito ay kumukupas sa mga bula. Mamaya ang tuta ay isinilang na muli, sa pagkakataong ito ay kasama ang kanyang ina at iba pang mga kapatid. Lumipas ang ilang linggo at nasa kulungan siya at ipinapakita sa isang customer. Ipinakilala ng tindero ang tuta sa customer bilang isang red retriever, ngunit hiniling sa kanya ng customer na magpakita ng ibang tuta. Ang customer ay naghahanap ng isang mas maliit na tuta. Itinulak siya ng tindero pabalik sa hawla ngunit hindi sinasadyang naiwang bukas ang hawla. Ang tuta pagkatapos ay nakatakas sa hawla at pagkatapos ay tumakas mula sa tindahan ng tindero sa pamamagitan ng isang sirang seksyon sa bakod. Naglalaro siya sa ilang carton nang makuha niya ang atensyon ng dalawang lalaki sa malapit. Ang paghuli sa kanya sa pag-asang kumita ng kaunting pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng tuta. Inilagay siya ng dalawang lalaki sa truck na yon at pagkatapos ay huminto sa isang bar. Iniwan nila ang tuta sa loob ng nakakandadong truck na nakasaraang lahat ng bintana. Nagsisimulang ma-dehydrate ang tuta dahil ito ay isang maaraw na araw at ang temperatura sa loob ng truck ay mabilis na tumataas. Nagsisimulang isipin ng tuta na ito na ang katapusan ng kanyang kasalukuyang buhay at inaasahan niyang lumipat sa kanyang susunod na buhay sa lalong madaling panahon. Ang tuta ay malapit ng mahimatay ngunit sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang batang lalaki na si Ethan na nakatingin sa loob sa isang bintana. Pagkatapos ay lumapit ang ina ni Ethan at nakita ang tuta na naghihirap. Binasag niya ang bintana ng truck at iniuwi nila ang tuta. Nang magising ang tuta ay agad niyang napagdesisyonan na mamahalin niya ang batang si Ethan sa buong buhay niya dahil iniligtas niya ito. Sinubukan ni Ethan na kumbinsihin ang kanyang ama na hayaan siyang panatilihin ang tuta. Ang kanyang ama ay hindi masyadong masaya na ang tuta ay nasa bahay at sinabihan si Ethan na makipaglaro sa tuta sa labas. Habang pinaglalaroan ni Ethan ang kanyang bagong tuta ay nakikipagtalo ang kanyang ama sa kanyang ina. Iniisip ng ama ni Ethan na gagawa ng gulo ang tuta at isa itong karagdagang responsibilidad na hindi pa niya handang alagaan. Sa kalaunan ay nakumbinsi ng ina ni Ethan ang kanyang ama na hayaan si Ethan na panatilihin ang tuta at lumabas siya upang sabihin kay Ethan na maaari niyang panatilihin ang tuta. Ang tuta ay pinangalanang Bailey at ang taon ay 1961. Pagkatapos ay tinuruan ni Ethan si Bailey ng ilang mga trick at madalas na nakikipaglaro sa kanya. Umiikot din si Bailey sa bahay nilalaro ang lahat ng iba pang miyembro ng bahay. Nagsisimula na rin siyang magustuhan ng pusa sa bahay. Nasisiyahan si Bailey sa lahat ng oras ng paglalaro niya kasama si Ethan. Isang araw ay naglakbay ang pamilya sa bukid ng lolo't lola ni Ethan. Sa daan ay nag-e-enjoy si Bailey. Nakasabit sa labas ng bintana ng sasakyan. Sa wakas ay nakarating na sila sa bukid at nakilala nila ang lolo't lola ni Ethan. Ang mga lolo't lola ay agad na umibig kay Bailey. Ini-enjoy ni Bailey ang kanyang oras sa bukid na tumatakbo sa lahat ng open space. Nakikipagkaibigan din siya sa mga manok sa bukid. Nagsisimula na ring magkagusto si Bailey sa mga lolo't lola. Ang ama ni Ethan habang naghahapunan ay ipinaalam sa lahat na hindi niya nakuha ang promosyon na kanyang inaplayan. Isa siyang traveling salesman at napakahirap sa kanya ng trabaho niya ngayon. Nakaupo si Ethan sa labas ng bahay at halatang malungkot sa sitwasyon ng kanyang ama. Naramdaman ni Bailey ang kalungkutan at nakahanap ng isang lumang impes na bola sa kamalig at dinala ito kay Ethan. Pareho silang nagsimulang maglaro ng bola at bumuti ang mood ni Ethan. Itinuro ni Ethan kay Bailey ang isang trick kung saan tumalon si Bailey mula sa likod ni Ethan upang seluhin ang bola, at ipinakita niya ang daya sa kanyang ama. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay. Si Ethan ay nagsimulang pumasok sa paaralan at tuwing umaga ay nakikita siya ni Bailey. Nalulungkot si Bailey habang umaalis ng bahay ang ina ni Ethan para magtrabaho din. Pinaglalaroan niya ang pasang bahay sa araw. Isang araw sa pag-uwi ay nakita ni Ethan ang gulo ng mga dokumento ng kanyang ama na ginawa ni Bailey. Sinimulan niyang linisin ang kalat ngunit dumating ang kanyang ama at sinabihan siyang linisin kaagad ang kalat dahil uuwi na ang kanyang amo. Hiniling din niya kay Ethan na turuan si Bailey kung sino ang amo.
Nilinis ni Ethan ang kalat at tinawag si Bailey Boss Dog. Nang marinig ang terminong Boss Dog, kinumpirma ni Bailey sa pamamagitan ng isang malakas na tahol. Pagkatapos ay inilabas ng tatay ni Ethan ang kanyang koleksyon ng barya. Pagkatapos ay tinawag siya ng mama ni Ethan. Nagpasya si Ethan na laruin ang mga barya sa kanyang koleksyon habang wala ang kanyang ama. Habang naglalaro ng mga barya ay naghulog si Ethan ng barya at nilunok ito ni Bailey. Maya-maya sa hapagkainan kasama ng amo ng papa ni Ethan ay pinuri ang kanyang pagsusumikap. Si Ethan ay lumabas kasama si Bailey para kunin siya na tumae ng barya. Hindi maintindihan ni Bailey kung ano ang gustong ipagawa ni Ethan sa kanya. Sa kalaunan ay inilabas ni Bailey ang barya at si Ethan ay nagmamadaling umuwi upang ibalik ito sa koleksyon. Pagdating nila sa bahay ay hawak na ng kanyang ama ang coin collection box at bubuksan na ito. To distract everyone, sabi ni Ethan na may daga sa ilalim ng mesa. Ang lahat ay nagpanik at nagsimulang tumakbo sa paligid at ang mga amo na asawa ay trip si Bailey at nahulog sa mesa, nabasag ito. Galit na galit ang ama ni Ethan kay Bailey at ikinulong siya sa garahe. Malungkot si Bailey ngunit nagawa niyang makabalik sa kwarto ni Ethan. Maya-maya ay matanda na si Ethan at manlalaro ng football sa high school. Hindi maganda ang lagay ng tatay ni Ethan. Isang araw bumisita sila sa isang amusement park. Naamoy ni Bailey ang pagbabago sa emosyon ni Ethan habang nakatingin ito sa isang babae. Binatukan ni Bailey ang babae para makausap si Ethan. Nagulat siya kay Bailey pero nagpakilala sila sa isa't isa. Ang pangalan niya ay Hannah. Masaya sina Ethan at Hannah sa park. Nang maglaon ay nagsimula siyang makipag-hangout kasama sina Ethan at Bailey ng mas madalas. Buong araw silang magkasama at nag-enjoy si Bailey. Minsan sinasabi ni Bailey na nakaupo sina Ethan at Hannah sa kanilang sasakyan na nagdila sa mukha ng isa't isa. Plano nina Ethan at Hannah na magkolehiyo ng magkasama at hindi na magkahiwalay. Pagkarating sa bahay ay nakita ni Ethan ang kanyang mga magulang na nag-aaway at ang kanyang ama ay naging marahas sa kanyang ina. Sa huli ay pinalayas ni Ethan ang kanyang ama sa bahay. Si Ethan na ngayon ang man of the house. Nang maglaon sa isang laro ng football, nakakuha si Ethan ng mahusay at sinabi sa kanyang ina na nakatanggap siya ng isang buong scholarship para sa kanyang kolehiyo. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa narinig. Pumunta sila upang magdiwang sa isang burger joint kung saan dumating ang kanyang lasing na ama at pinahiya siya sa harap ng lahat. Isang bata na nagseselos kay Ethan ang pinagtatawanan siya dahil sa ginawa ng kanyang ama at pinatumba ni Ethan ang bata. Nang maglaon, dumating ang parehong bata sa bahay ni Ethan at naghagis ng nakasinding paputok. Kinagat siya ni Bailey at tumakbo siya palayo. Dahil sa paputok, nasusunog ang buong bahay. Pumasok si Bailey sa bahay at ginaisang si Ethan. Nagawa ni Ethan na tulungan ang kanyang ina at si Bailey na makatakas sa bintana. Tumalon din siya sa labas ng bintana ngunit naduraj ang kanyang binti ng nasusunog na sinag mula sa bahay. Dahil sa nangyari sa kanilang bahay ay kailangan na nilang lumipat sa farm ng kanilang lolo't lola. Nawalan ng scholarship si Ethan dahil sa pinsala sa kanyang binti at nagkaroon ng bagong kaibigan si Bailey sa bukid. Isang asno. Karamihan sa mga araw ay magkasama silang naglalaro sa malayo. Isang araw, binisita ni Hannah si Ethan sa bukid at tuluyang nakipaghiwalay si Ethan sa kanya at sinabing hindi siya yon, siya ito. Nagpaalam si Hannah kay Bailey at tumakbong umiiyak. Hindi na maganda ang binti ni Ethan at nagpasya siyang umalis sa bukid. Nagpaalam siya kay Bailey sa pamamagitan ng paghagis ng paborito niyang lumang impes na bola. Kapag napagtanto ni Bailey na wala na talaga si Ethan, nagsimula siyang malungkot at nanlumo. Nagsimulang maramdaman ni Bailey na mas mabagal ang takbo ng kanyang buhay. Karamihan sa mga araw ay nakaupo lang siya sa paligid ng bukid at hindi na tumatakbo tulad ng dati. Tumigil pa siya sa pakikipaglaro sa kanyang matalik na kaibigan na aso. Nakita ni Lola na lumalala ang kalusugan ni Bailey. Dinala nila siya sa vet. Sinabi sa kanila ng vet na ang mga bato ni Bailey ay nabigo. Nagsisimula ng lumabo ang kanyang paningin. Nakita niyang binisita siya ni Ethan. Napapikit ang mga mata niya sa huling pagkakataon ng ibaba siya nito. Siya ay pumanaw at muling isinilang. Naulit ang cycle, ang ina, ang mga kapatid, ang gatas, ang pagkabata. Medyo lumaki siya at nagtataka kung saan hindi rin si Ethan ang private parts niya. Ang kanyang bagong may-ari ay napakaseryoso at pinapahirapan siyang magtrabaho.
Ang kanyang bagong pangalan ay Ellie. Pagkatapos ay natagpuan niya ang bagong layunin ng kanyang bagong buhay. Ito ay upang maghanap, hanapin at ipakita. Parang laging malungkot si Carlos kahit na ginawa ni Ellie ang kanyang makakaya sa field. Napagtanto niyang malungkot si Carlos dahil nag-iisa siya. Isang araw ay may balita tungkol sa pagdukot ng isang armadong lalaki sa isang 12 anyos na batang babae. Tinawag sina Carlos at Ellie sa pinangyarihan ng krimen. Hinihimas ni Ellie ang mga gamit ng dalaga at napagtantong nasa malapit na ang dalaga. Dinala niya ang mga pulis sa isang tulay kung saan nakita nila ang abductor kasama ang babae. Tumakbo si Ellie at pagkatapos ay itinapon ng kidnapper ang babae sa tubig. At tumalon si Ellie para iligtas siya. Matapos iligtas ang batang babae ay bumalik si Ellie upang iligtas si Carlos habang babarili na siya ng kidnapper. Iniligtas ni Ellie si Carlos ngunit nabaril sa proseso. Dahan-daang pamipikit ang mga mata niya habang umiiyak si Carlos na nakaupo sa tabi niya. Nakikita niya ang mga bula tulad ng dati at sa tingin niya ay medyo magandang buhay ito. Siya ay muling isilang muli. Sa bagong buhay siya ay isang maliit na tuta na may malalaking pangalan na Tino. Nakita niyang malungkot ang may-ari nitong si Maya. Kaya, sinusubukan niyang pasayahin siya gamit ang kanyang nakagawiang pagsusumikap na kagatin ang kanyang panlilinlang sa buntot. Hindi umubra dahil sa buhay na ito ay wala siyang buntot. Naririnig niya ang iniisip ni Maya. Gusto man ni Maya ng relasyon, tinatanggihan niya lahat ng nilalapitan ng lalaki sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nasa veterinaryo si Tino para magpakuha ng mga iniksyon. Pinayuhan ni vet si Maya na mas mag-ehersisyo si Tino. Sa buhay na ito si Tino ay napakatamad at hindi tumatakbo tulad ng kanyang mga nakaraang buhay. Naghagis ng bola si Maya at pinakuha ito kay Tino. Ayaw kunin ni Tino ang bola pero may nakita siyang magandang aso na si Roxy at kinuha niya ang bola. At dinala ito kay Roxy. Ang may-ari pala ni Roxy ay ang lalaking nagyaya kay Maya noong college. Nagsisimula na silang mag-hangout madalas. Isang araw habang nakahiga si Tino sa tiyan ni Maya, iniisip niya kung ano ang tunog na nanggagaling sa kanyang tiyan. Ito ay isang sanggol. Pagkatapos noon ay napunta ang lahat ng atensyon ni Maya sa kanyang anak at nagkaroon pa sila ng isa pang baby. Kinailangan ni Tino na patuloy na tumakbo mula sa mga bata mula noon. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay mas lalong naging malapit sina Tino at Roxy. Isang araw pumunta si Roxy sa veterinaryo at hindi na bumalik. Nagsimulang ma-depress si Tino at na-miss ang kaisa-isang kaibigan. Lumipas ang oras. Tumatanda na si Tino. Isang araw nakaupo si Tino at lumapit si Maya sa kanya at nagtanong dahil alam niya kung ano ang iniisip niya. Hindi siya sumasagot. Sabi niya pizza. Alam yon ni Tino ngunit hindi siya nagugutom at nagsimulang pumikit ang kanyang mga mata. He silently passed away while Maya is sitting next to him. Sa tingin niya ito na ang pinakamagandang buhay niya. Napakasaya niya sa buhay na ito. Nakikita niyang muli ang mga bula at muling isinilang. Ang oras na ito ay isang tuta na pinangalanang Waffles. Hindi nagtagal ay inampun siya ng isang batang babae na nagngangalang Wendy. Masaya si Wendy sa pagkakaroon ng Waffles. Ang kanyang kasintahang si Victor gayunpaman ay hindi gusto ang aso. Habang tumatagal, iniisip niyang sayang ang buhay na ito dahil halos lahat ng oras niya ay nakatali sa puno. Nawalan ng interes si Wendy sa kanya habang siya ay tumatanda. Sa buhay na ito, hindi siya kailanman naglaro, tumakbo o nakakita ng kahit ano. Di nagtagal, nawala si Victor sa kanyang kalmado at inilagay si Waffles sa likod ng kanyang truck. Nagmaneho siya palayo at naghulog ng Waffles sa gilid ng kalsada at umalis. Waffles ay uri ng masaya na sa labas ng bahay. Pagkatapos ay ginalugad ni Waffles ang lugar kung saan siya iniwan ni Victor noong nakaraang gabi. Nakikita niya ang isang parke ng aso at naaalala ang lahat ng kasiyahan niya sa kanyang mga nakaraang buhay. Lalo na yung may-ari niya kay Ethan. Nakaamoy siya ng pamilyar na amoy. Siya ay patuloy na naggalugad sa paligid at patuloy na nakakakuha ng pakiramdam na siya ay nararamdaman niya. Pamilyar sa kanyang mga nakaraang buhay. Nakaamoy siya ng napaka-pamilyar na amoy ng asno mula sa bukid ng lolo't lola ni Ethan. Tumakbo siya papunta sa asno upang makita ito at inisip kung nandito pa rin si Ethan. Ang mga Waffles sa paghampas kay Ethan sa bukid ay tumalon sa kanya at sinimulang dilaan. Pagkatapos ay pinakain siya ni Ethan at sinabing hindi siya makakasama nito.
Nanatili si Bailey sa pintuan habang hinihintay si Ethan na lumabas. Pagkatapos ay dinala siya ni Ethan sa kanlungan ng aso at iniwan siya doon. Ngunit sa gabi ay nakonsensya si Ethan. At bumalik kinabukasan para kunin si Bailey. Ginagawa niya siyang bagong kwelyo na may pangalang Buddy. Nililinis siya ng maayos. Napansin ni Bailey na sobrang lungkot ni Ethan sa loob. Naaalala ni Bailey kung paano laging malungkot si Carlos dahil nag-iisa siya at nag-iisip. Ganun din siguro ang kaso ni Ethan. Kinaumagahan, naamoy niya ang pamilyar na amoy at sinundan ito. Narating niya ang parte ng aso kanina at sinundan ng babaeng nagpadala ng pamilyar sa kanya, only to find that she is the daughter of Hannah, Ethan's girlfriend from past. Sinuri ni Hannah ang kanyang kwelyo at nagulat siya nang malaman na siya ang aso ni Ethan. Hinatid ni Hannah ang kaibigan pabalik sa bukid ni Ethan. Nagulat si Ethan nang makita si Hannah at hindi binuksan ang pinto at nagtago. Nang malapit nang umalis si Hannah ay kumatok si Buddy sa pinto at lumabas si Ethan. Nag-uusap sina Ethan at Hannah tungkol sa naging buhay nila. Si Ethan ay hindi nagpakasal sa sinuman at ang asawa ni Hannah ay namatay. Pinagmamasdan sila ni Buddy mula sa malayo at iniisip kung magdidilaan sila sa mukha ng isa't isa tulad ng dati. Hindi nila ginagawa. Humingi ng paumanhin si Ethan para sa kanyang mga padalos-dalos na desisyon sa nakaraan. Aalis na si Hannah at inaya siya ni Ethan sa isang date. Ngayon dilaan ang isa't isa tulad ng gusto ni Buddy. Maya-maya ay ikakasal na sina Ethan at Hannah. Pagkatapos ng kasal ay gustong malaman ni Ethan na siya ang kanyang matandang aso, si Bailey. Lumabas siya sa bar at kinuha ang lumang impes na bola na dati nilang nilalaro. Nakipaglaro sa kanya si Ethan saglit at nalaman niyang alam ni Buddy ang trick na itinuro niya kay Bailey. Naalala tuloy ni Ethan kung paano sa tuwing tatawagin niya si Bailey Boss Dog, 2 beses siyang tumatahol. Upang suriin, tinawag niya ang kaibigan na Boss Dog, at ang kaibigan ay tumahol ng 2 beses upang kumpirmahin tulad ng mga lumang panahon. Napagtanto ni Ethan na ito ang matandang aso niyang si Bailey. Pagkatapos ay tinanggal ni Ethan ang body tag mula kay Bailey. Napagtanto ni Bailey na ang layunin ng aso ay magsaya at patuloy na mahalin ang mga tao nito. Ang katapusan. Sana ay nagustuhan mo ang pelikula ngayon. Mag-subscribe sa aking channel upang updated ka sa aking mga i-upload.